It is my honor and help me welcome Vice Mayor Sebastian Duterte! Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta naman kayo? Okay lang lang! Maraming salamat sa lahat ng pinakita niyong suporta. Alam niyo naman na sa Pilipinas kami, yung tatay ko nandito ngayon, hindi ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala lang talaga kami magawa sa sitwasyon ngayon kasi kung makita nyo yung illegal arrest ni PRRD, wala, hindi natin gawa talaga ng sindikato. So, hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, hindi being trusted judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang humarap before the courts, before the Philippine courts. But yung ginawa nila, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So pagdating niya ng Manila galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Wala tayong, pero siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya. And very important na, lalo na sa edad niya. He's already 80 years old. Tapos, makulong ka pa. Palungkot talaga masyado yan. So, ito pamingaw kayo. So, nalaman niya maraming bigaong dito sa labas nakahintay sa kanya. Masaya na yun. So, hindi pa man ngayon po makikita si Papa. Maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na ako lang yung huli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao. Mayor kasi ako. So, but I'm happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And tayo naman lahat dito OFW, lanong-lano na yung birthday din ni PRRD, ni Papa, no? Buong mundo, nag-demonstrate talaga natin yung support natin. Hindi man lang talaga, particularly sa tatay ko, pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yan paraan ng administrasyon ngayon. So makita natin, ngayon din sa inong eleksyon na nangyari, kung tingnan nyo sa Davao, wala kaming vote buying doon. Yes! For the longest time, talaga dito sa Davao, si Rodrigo Duterte, hindi niya sinanay ang mga taga-Davao pagdating sa vote buying. Kasi ang vote buying kasi, gawa lang yan ng kapitalista. Maghanda ka ng pera, tapos pagpasok ng eleksyon, gagamitin mo yung pera na yon para piliin kang tao, para ikaw yung piliin. So, ano ang consequence nun sa lugar nyo? Ayan po si Mayor, Wala Vice man. Mayor. Kung ikaw
politiko ka Baste at sa negosante ka Davao. rin at the same time, ang tendency niyan, babawiin mo yung nawala mo yung pera mo kasi nangapital ka pagpasok mo sa posisyon. Tama! So mahalaga, yun na nga, ever since, ang ginagawa namin sa Davao, kinukuha namin yung mga nagbibigay ng those who engage in vote buying, but still, we vote for those who we truly believe should run government. So hindi na natin maiwasan na may mga politiko talaga gumagamit ng pera to convince para mabigay sa kanila yung boto. Pero isipin nyo, pag naglabas ng pera yan, that is what capitalists do. Hindi pwede yan na maglabas ng pera tapos bawiin, hindi nila bawiin. Malabo yan. Pero pwede naman talaga na kung ano, kung pumasok sila dyan, o di parusahan yun, you take their money, then you vote for those who, sino talaga yung karapat-dapat na namuno dyan sa lugar. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong eleksyon na yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Kung kinaya natin 3 taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Hey! Duterte! 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 Kasi, naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why, yung suporta talaga kang PRRD, at maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito sa mga Scandinavian welfare states, pati yan Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko lang po, takin ako nakabalik pa ba yan doon sa potang ina. Hindi mo na alam saan napunta, nasa bulsa ng mga kurap ng mga potang inang politiko yung yawa at sila ka lang. You know, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, you know why Marcos can really manipulate and have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. The presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda sa, kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi lang income yung napupunta sa mga sarili natin probinsya, but the functions of government as well. So, decentralize yung Metro Manila ngayon and Malacanang, and the power will be devolved and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, you know, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator and you can have cronies. Yan mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno na kahit mali ginagawa, gusto niyan
gayahin nila noon, sa panahon ng Marcos Sr., may mga cronies si Marcos Sr., sila General Ver, sila Enrile, kanyang panahon. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, mga Armonia. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisyoso, mga potaragis na ito, mga politiko at nasa gobyerno ngayon, na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship and they will be the cronies of the new Marcos, kaning Junior, na bangag ang putang ina ngayon. So kaya makita niyo why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno na kahit mali nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. It's because not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Pero hindi talaga yan because ngayon, kahit tingnan nyo, ilang demonstrations na ang nangyari since yung gago na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. You know, wala man talaga sana akong problema. Pero, tinatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang sana ba? Just to, you know, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 425 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion o ang million? Yan, isa yan. But sa totoo lang, you know, if you take a leadership position, lalo na executive, mayor ako, W's, mabuhay ang Pilipinas! The future president of the Philippines. Vice President Inday Sara Duterte. Ayan na po, si VP Sara. Ay, kanina pa iniintay ng mga kababayan natin. Para kita niya lahat, kaya siya gumawa ng buntungan. Mas mataas na platform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama para sa pagmamahal natin sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangalawang pagpapasalamat sa Diyos ay binigyan niya tayo ng magandang panahon. Malamig pero may araw. Patay tayo sa sunburn. Sunburn. Kailangan ng Kailangan sunblock. yung mga sunblock. Paniguraduhin ninyo ang inyong mga kutis. At ang sunod na pagpapasalamat ko ay para sa inyong lahat dahil sa oras ninyo, sa pagbabiyahe ninyo, sa suporta ninyo na ipinapakita at sa pag-celebrate ninyo sa araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Madami ang galing pa sa ibang bansa, galing sa United Kingdom, galing sa Germany, galing sa France, galing sa Ireland, galing sa Belgium, galing sa Italy, galing sa
States of America? Hong Kong ma'am, meron? Hong Kong? Oh, wow! Ang layo na binahin nyo, ha? Manila, meron ba? Norway na, Norway! Davao! Meron pang Davao! Maraming salamat dahil binigay ninyo ang oras ninyo, ang araw na ito, para sa ating pagtitipon at binigay ninyo ang pagkakataon na ito para kami ay mapakinggan at para tayo ay magsama-sama ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo at baka makalimutan ko mamaya dahil sa sobrang excited ng aking mga mensahe sa inyo, mag-ingat kayong pauwi mamaya o bukas o kailanman na babalik kayo sa inyong mga tahanan. Ingat po kayo. Kailangan nilang ganting picture. Ang sunod na pagpapasalamat ko ay sa lahat po ng ating mga guest speakers ngayong araw na ito. Isa-isahin ko po ang mga pangalan. Tulungan niyo po ako kapag meron akong nakalimutan na pangalan. Ang una pong nagsalita ay si Dr. Richard Mata. Ang sunod na nagsalita ay si Maharlika. Ang sunod ay si Attorney Vic Rodriguez. At nandiyan din po si Senator Robin Padilla. At si Senator Amy Marcos. And si Senator Rodante Marcoleta. Sabay-sabay kami sa salita, hindi ko maririnig. At, yes, of course, nakalimutan ko dahil dito na siya nakatira. Si spokesperson natin, Attorney Harry Roque. At nandito din si Congressman Ben Noel ng Honorary Party List. Magta-take over kasi sila pag umalis ako dito. At si Councilor Gurley Balabang. Conland. Michael Conland. Attorney Rodriguez! Okay. Sino pa? Oh, nakalimutan ko ang aking kapatid. Ang aming Vice Mayor-elect at kasalukuyang Mayor ng Davao City, Sebastian Duterte. Otong Claudio Bautista. At Congressman Claudio Bautista ng Davao Occidental. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil Malcolm Cornwell. Portland. Oh, yan. At nandito din po ang kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uncle ko po, si Benjamin Duterte. Okay. Meron pa nakalimutan? Attorney Rodriguez! Miss Rodriguez, tapos na, kanina. Tapos na, Dr. Mata. Asawa po ni Dr. Mata, si Mrs. Erica Mata. Si Maharlika, si Miss Dragon. Sigurado kayo, walang nakalimutan sa pagpapasalamat. At ang susunod na pagpapasalamat ay sa lahat po ng volunteers ng ating rally gathering ngayong umaga na ito. Nagpapasalamat po ako sa kanila. Hindi ko po sila na isa-isa dahil napakarami po ng volunteers natin dito sa The Hague at sa Netherlands at iba't ibang mga lugar na nagsama-sama para mabuo yung ating pagtitipon ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga iakyat po ang kamay, mga volunteers. Nandiyan po sila, mga volunteers natin. Maraming salamat sa inyo. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mga kaibigan natin sa media. Dahil nandito sila, naninigurado na marinig ang boses natin sa buong mundo. At ang muling
pagpapasalamat ay sa local government ng The Hague, Netherlands dahil tinulungan nila tayo na mabuo yung ating programa ngayong araw na ito. Meron pa ba akong nakalimutan pasalamatan? Anong lugar, ma'am? I-agad niyo yung banner niyo, ma'am, para mabasa. United Kingdom, London. UK. Ma'am, ayaw nang sumama sa inyo. London. United Kingdom. Switzerland. Okay, Butuan City, Mindanao. France. Ma'am, anong plan yan? Germany. Hindi ba ito yung Germany? Ano ka, ma'am? Ma'am, hindi mo alam, dala-dala mo plan mo, sasabihin mo, Germany ka. Ano yan? Belgium! Hindi ba kayo sa Germany? Kasi magkakawa sila ng flag. Belgium. Iceland. Canada. Denmark daw, Denmark. Canada. Okay? Please, power hugs, VP Inday Sara, pabalik na kami Canada. Yes, ma'am, mamaya, meron po tayong one by one dito, ma'am. Sabihin lang po natin yung instructions ng ating mga volunteers para mabilis at ma-accommodate natin lahat. Happy birthday to our future President, VP Inday Sara. We love you and we pray for you, Sara Natix. Maraming salamat. Happy birthday, VP Inday Sara. I love you from Canada, Sara Natix. Ma'am, hindi ko makita. From Sara Movement. Ay! Magka-birthday tayo! Happy birthday, sir! Anik? UK. Maraming salamat. Ano po ang edad ninyo, sir? 58. Okay. Ako po ay 32. Yun. Magkalayo po ang edad namin ni sir, pero pareho kami ng birthday. Ayan. 27 na. Ang susunod ko po, anong flag yung dala-dala nila? Ha? Yung flag na blue tapos na yellow. Bangsamoro! Sweden. Bangsamoro! Di ba, sa susunod na balik ko, sana hindi na naman nababalik ako dahil nauwi na natin si Pangulong Rodrigo Duterte. And memorize ko na talaga yung mga flag ninyo. Anong flag ito? Norway. Bangsamoro. Yung red, white, and red. Ay, blue, white, and red. France. France. Ayan. Ang susunod ko po na mensahe ay mensahe po sa ICC na pakawalan nyo na at ipadala nyo na pauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Dahil gaano man nasabihin nila na wala na kami kung paano siya kinuha, dinukot, kinidnap doon sa Pilipinas, ang importante ay nandito siya sa amin at tutuloy yung paglilitis, ay dapat hindi ganon. Dahil, di ba, sila yung nagsasabi, lahat may human rights. So, dapat ibigay din nila yung human right ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ibalik sa Pilipinas at i-check ng ating mga lokal na korte kung karapat-dapat ba na siya ay ipadala dito sa The Hague. Kaya dapat po hindi natin tigilan ang panawagan natin sa ICC to send him home. At huwag natin tigilan ang panawagan natin doon sa loob ng Pilipinas
maraming salamat po sa panonood mga kapitbahay, mga kababayan. Ayan. Gawin nila, bring him home. Suportahan natin na sana maiuwi na si PRRD. Bring him home. Bring him home. Dahil matanda na siya, dapat sa Pilipinas siya litisin, hindi sa dahig. Ng korte ang kanilang mga mata na sila ay walang jurisdiction sa kaso. Nagsimula sila sa kanilang investigasyon 2 taon matapos tayo umalis sa pagiging miyembro ng ICC. Hindi po pwede yun na kahit kailan pwede kang mag-imbestiga. Dahil ibig po sabihin nun, kapag sinabi mo, 5 years from now, mag-iimbestiga ako. 6 years from now, mag-iimbestiga ako. 20 years from now, mag-iimbestiga ako. Hindi pwede yun. Lahat ng Pilipino sa buong mundo ay bigyan ng Diyos ng magandang kalusugan, good health. At pangalawang birthday wish ko ay sana lahat ng birthday wishes ninyo para sa akin ay ibigay din sa inyo ng Diyos. Papasalamat po ako sa kasiyahan ninyo sa araw na ito dahil meron tayong sineselebrate pero nalulungkot din tayo dahil hindi natin kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Na sana ay sa susunod na May 31 ay makita ninyo naglalakad na siya, nakalaya at maka-attend ng mga birthday at celebration at makabalik na siya sa Davao City bilang mayor ng syudad ng Davao. Yes, ma'am. Sabi nga nung mga Qatar, ma'am, sana naman bago sa pag-uwi daw ni Pangulong Duterte ay dumaan siya ng Qatar. So sana din na pag siya ay nakalaya ay pwede siyang mag-program muna dito sa The Hague bago siya bumiyahe pauwi sa Pilipinas.